Nagising ako dahil naramdaman kong may humahaplos sa mga hita ko. Naimulat kong aking mga mata. Tanging liwanag lamang ng lampshade ang nagsisilbing liwanag sa kinaroroonan ko. Nasaan ako? Nagbaba ako ng tingin para alamin kung sino ang humahaplos sa aking mga hita. Tumambad ang mukha ni Owen. Hinahalikan niya ngayon ang hita ko. Para bang sinasamba ito ng kanyang mga labi. Owen, hindi ka na ba galit? Bakit ako magagalit? Sagot niya, gamit ang napapaos niyang boses. Ma'am Angel. Habang umuungol ako ay narinig ko ang boses ni Manang Mosi. Naimulat ko ang aking mga mata. Saka ko lang napansin na wala na si Owen sa ibabaw ko. Si Manang Mosi na lang ang nakikita ko at biglang lumiwanag ang paligid. Iha, nananaginip ka yata. Ang lakas ng ungol mo para kang binabangungot, kaya ginising na kita. Nasapok ko ang aking noo. Kung gano'y panaginip lang iyon at nagising na ako sa katotohanang walang Owen dito sa silid ko. Ang katotohanan galit ito sa akin dahil akala niya nagsinungaling ako. Manang, bakit niyo ako ginising? Ang sarap-sarap na ng panaginip ko eh. Dismayadong sabi ko sa kanya. Paano hindi kita gigisingin? Para ka nang sinasapian dyan. Umaalulong kang parang aso. Hahayaan lang bakit ang bangungutin dyan? Hindi yun bangungot, Manang. Anong tawag mo doon? Wet dreams. May pa-wet dream ka pa dyan. Bigla na lamang ako nalungkot na malalang hindi kami okay ni Owen. Si Owen, Manang, umuwi na ba? Kagabi pa. Hindi ba't magkasama kayong pumunta sa OB? Paano nangyari basa-basa ka ng ulan kagabi nung umuwi ka? At ay pinagtataka ko pa, nang mawalan ka ng malay hindi mala ako tinulungan ni Sir na buhatin ka para dalhin dito sa kwarto mo. Mas lalo ako nalungkot sa nalaman mula kay Manang. Hinayaan niya lang pala ako kagabi. Hindi ako buntis, Manang. Malungkot na sagot ko. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano? Paano nangyari yun? Di ba't positive ang result ng PT mo? Nagkamali ang PT, Manang. Ang sabi ng doktor, baka daw false positive test lamang iyon. Ano ba yun, Manang? Pwede ba magkamali ang bagay na iyon? Wala namang palang kwenta ang bagay na iyon. Nasira pa tuloy ako kay Owen. Ay naku, hindi ba't marami kang PT? Gumamit ka ulit baka sira lang yung una mong ginamit. Ayoko na, Manang. Doktor na ang nagsabi at hindi rin maniniwala pa si Owen. Hindi naman mahirap yan eh. Mag-asawa naman kayo. Bakit hindi kayo gumawa ulit? Try lang ng try. Pinaghirapan ko yun, Manang. Ang hirap sa'yo, Owen. Di ko nga alam kung may mauulit pa. Akitin mo na lang ulit. Kung gusto niya talaga magkaroon na ng anak, pagsikapan niya. Gabi-gabihin niya para makabuo kayo kaagad. Gabi-gabi? Hindi nga kami magkatabi. Baka naman manlanta na ang betchay ko, Manang, kapag tuwing gabi-gabi. Baka naman mangulubot. Lalong mawawalan siya ng gana sa akin. Bagyang natawa si Manang. Kaysa naman tambayan. May asawa ka nga, tambay naman ang betchay. Manang. Nagtawanan kami. Tumayo ka na riyan. Nandito si Sir. Hindi ulit pumasok kaya gawin mo ng mission mo para tuluyan kayo makabuo. Utos sa akin ni Manang. Kakausapin ko siya, Manang. Kung gusto mo talaga maakit siya sa'yo, magsuot ka ng mga nakakaakit. Huwag ka na lamang magsuot ng panty. Manang, baka naman mautot yung betchay ko sa kabag. Natawang muli si Manang. Tinataha ko ngayon ang kwarto ni Owen. Dala ang pregnancy test kit. Sa banyo mismo ng kanyang kwarto ko gagawin ang test. Gusto kong makita niya ang result. Hanggang ngayon hindi pa rin ako naniniwalang hindi ako buntis. Kumatok ako sa pintuan ng kwarto niya. Ilang beses kong pinag-isipan ito. Sana hindi na siya galit. Sana makinig siya sa akin. Ilang beses ako napabugan ng hangin nang wala akong marinig na response mula sa loob ng kwarto niya. Owen? Tawag ko sabay katok na rin sa pinto. Nandyan ka ba? Buksan mo naman ang pinto. Mag-usap tayo. May dala akong pregnancy test para dyan ko na mismo sa loob ng kwarto mo gagawin ang test. Walang sagot at mukhang galit pa din talaga siya sa akin. Hindi pa rin ako sumuko. Halos sumakit na mga kamao ko sa pagkatok sa kanyang silid. Owen, please. Mag-usap naman tayo. Pakinggan mo naman ako. Hindi naman talaga ako nagsinungaling sa'yo eh. Hindi ko magagawang magsinungaling lalo pat batang pinag-uusapan. Sunod-sunod na sabi ko. Wala pa rin sumasagot kaya nagpasya na lamang akong umalis na.
Ngunit pagtalikod ko ay ganoon na lamang pagkagulat ko nang masilayan ang mukha ni Owen. Nasa harapan ko siya ngayon. Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong niya sa akin. Nginitaan ko ito. May mga dala akong PT. Gusto ko kasing subukan mismo sa harapan mo para makita mo mismo na nagsasabi ako ng totoo. Mas lalo lamang kumunot ang noon niya. Ano pa silbi niyan? Wala akong time para sabayan mga kalokohan mo, Angel. Nagsasabi ng totoo ang bagay na ito, Owen. Ani ko. Bahagya siyang natawa. Tawang pilit at sarkastiko. Mas pinaniniwalaan mo ang bagay na yan kaysa sa doktor na tumingin sa'yo? Kahit kailan hindi ka talaga nag-iisip. Kahit kailan kasi liit na munggoy ang utak mo. Duldulan niya sa akin. Natigilan ako. May utak ba na ganoong kaliit? Wala sa sariling tanong ko. Naiiyak ako pero napaisip ako kung may ganoon ba talaga kaliit na utak. Bahagya na naman siyang natawa at napailing pagkatapos. Hindi ko na alam kung ano laman ang utak mo. Alam mo lang yata yung magsinungalin. Katulad ng ginawa mo sa mga kapatid mo. Sa bagay, sanay na sanay ka nga pala sa pagsinungalin, ano? Bakit pa nga ba ako magtataka? Anong ibig mo sabihin? Hindi ko alam kung ano yung tinutukoy niyang pagsisinungaling ko sa mga kapatid. Nakalimutan mo na ba? Itong pagsasama natin, isang kasinungalingan lang din. Hindi ba't nagsinungaling ka sa mga kapatid mo na may nangyari sa atin kahit wala? Sanay na sanay ka talaga dahil gawain mo ang pagsisinungalin. Yun palang tinutukoy niya. Nagawa ko lang yun dahil kay Dennis. Ayoko magpakasal sa kanya dahil kitang-kita ng dalawang mata kong niloloko niya ako. Sana nga nagpakasal ka na lang sa gagong yun eh. Sana wala akong sakit sa ulo ngayon. Wala na akong dahilan para manatili pa sa pagsasamang ito. Sa tingin ko, oras na. Oras na para mawala ng bisang kasal natin. I want a divorce. Divorce? Yes. Pero hindi ako papayag, Owen. Wala ka na magagawa. Tinalikuran niya kaagad ako. Pagbalik ko dito, dapat wala ka na sa bahay ko. Umalis ka na, Angel. Hindi kita kailangan dito. Tinalikuran niya kaagad ako at iniwan akong tulala. Tumulo ang ilang butil ng aking mga luha. Nanghina ang aking mga tuhod. Unti-unti na lamang akong napaluhod. Owen! Sambit ko habang patuloy ang pagtulo ng mga luha ko. Wala na sa paningin ko ang asawa ko ngunit wala na akong lakas para tumayo pa. Ganun lang ba kadali yun? Dahil lang sa hindi ako buntis, dapat niya na akong hiwalayan. Hindi ako aalis. Ayusin ko to. Madiing sambit ko. Ma'am? Narinig ko ang boss ni Manang Mosi. Hindi mala ako lumingon sa kanya. Diyos ko, anong ginagawa mo dyan, Iha? Bakit kinakaluhod dyan? Nilapitan niya kaagad ako at niyakap ng mahigpit. Manang Mosi. Pumiyok na ng tuluyan ang boses ko. Anong ginagawa mo rito? Akala ko kakausapin mo si sir. Nakita ko siya lumabas ng bahay. Nakapag-usap na kami, Manang. Oh, ano nangyari? Gusto niya ng divorce, Manang. Ano? Hindi ako papayag, Manang. Kakausapin ko pa rin si Owen kahit pa palayasin niya ako, hindi ako lalayas dito. Dapat lang, dahil kahit pa paano kasal pa rin kayong dalawa at may karapatan ka pa rin dito. Inalalayan niya akong tumayo. Inalalayan ako ni Manang hanggang sa makarating kami sa kusina. Binigyan niya ako ng isang basong tubig. Hihintayin ko siya sa kanyang kwarto mamaya, Manang. Tama, doon mo na siya hintayin sa kwarto niya. May susi ako ng kwarto ni sir. Binigay niya sa akin ito nung nakarang araw dahil naglinis ako at hindi ko pa ibinabalik sa kanya. Talaga, Manang? Pabuti kong ganun. Oo, kaya maganda ka na, Iha. Sige po, Manang. Pagkatapos namin mag-usap ay nagtungo ko sa aking kwarto. Naligo ako at nag-ayos ng aking mukha. Nagsuot rin ako ng nakakaakit na nighties. Sana lang tumalab ang plano namin ito ni Manang. Galingan mo, Iha. Kinandatan lamang ako ni Manang at saka nag-thumbs up pa. Pumasok ako sa loob ng kwarto ni Owen. Sinuyod ko ng tingin ang buong paligid ng kanyang silid. Malawak at malaki ang kanyang kama. Walang masyadong display ang kwarto niya. Para bang walang kabuhay-buhay ang kulay nitong gray. Ang painting naman na nakasabit sa wall ay wala ring kabuhay-buhay. Para bang ang bigat ng paligid ng kwartong ito. Pinagmasdan ko aking sarili sa malaking salamin na nasa harapan ko ngayon. Sexy, maputi at maganda naman ako ngunit bakit hindi ako magustuhan ng asawa ko? Gaano ba kaganda ang Vivian na iyon at patay na patay si Owen sa kanya? Sobra-sobra ba? Napalingon ako sa aking cellphone na nasa kama ngayon ni Owen.
Narinig ko ang ringtone ng call. Napag-usapan nga pala namin ni Manang na tatawagin niya ako kapag napansin niyang nakauwi na sa Owen. Sinagot ko kaagad ang tawag ni Manang. Ma'am, nakauwi na si sir. Papunta na siya dyan. Tila ba pabulong pa na sabi ni Manang sa kabilang linya. Maghanda ka na iya. Tinanong niya ba ako kung nasaan, Manang? Hindi. Dire-diretso lang nitong tinahak ang hagdanan. Nalungkot na naman ako sa nalaman ko. Hindi niya man lang ipinagtanong kay Manang kung nandito pa ba ako. Akala niya yata'y umalis na ako. Humiga ako sa kama at tumagilid paharap sa may pintuan. Sinadya kong ilantad ang makinis kong hita. Habang tukod naman ang aking sikos sa malambot na kama. Handa na ako sa pagpasok ni Owen. Sigurado ako magugulat siya. Aakitin ko siya. Siguro naman hindi niya ako matatanggihan sa suot ko ngayon. Narinig ko na ang pagbukas ng pintuan. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Alam kong si Owen na ito. Napapikit ako at ilang minuto bago magmulat ng aking mga mata. Tumambad siya sa aking paningin. Anong kalokohan to, Angel? Paano ka nakapasok dito? Hiniram ko kay Manang ang susi ng kwarto mo. Sagot ko. Hindi ba't pinapaalis na kita dito sa pamamahay ko? Hindi ako aalis. May karapatan ako dito. Isa pa mag-asawa pa rin tayo. Unti-unti akong tumayo mula sa pagkakahiga ko. Umalis ka na. Mariin niyang pagtataboy sa akin. Owen, hindi ako aalis. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Umalis ka na. Ayoko. Kung gusto magpapatingin ulit ako sa ibang doktor, wag lang dun sa kaibigan mo mukhang sinungalin. How dare you say that, Rina? Umigting ang kanyang panga. Nakakalimutan mo yata na ikaw ang sinungalin. Nagsasabi ko ng totoo, hindi ko sinungalin. Mamatay man ako dito sa kinatatayuan ko. Kung ayaw mo umalis, ako na lang aalis. Naalarma kaagad ako sa sinabi niya. Tinalikuran niya ako at nagtungo siya sa kanyang changing room. Owen! Tawag ko. Kaagad ko sinundan ito. Nabutan ko siya kaya kaagad ko siyang niyakap habang nakatalikod sa akin. Mahigpit na mahigpit. Owen! Huwag kang umalis, please. Pagmamakaawa ko. Pag-usapan natin to, please naman. Kung gusto mo ng baby, handa naman ako. Gumawa na lang ulit tayo, please. Huwag kang umalis. Hinawakan niya ang aking mga kamay at unti-unting hinawi mula sa pagkakayakap ko sa kanya. Walang salitang nag-ayos ito ng mga damit mula sa kanyang wardrobe. Kumuha siya ng ilang mga damit doon at inilagay sa maleta. Owen, please. Huwag kang umalis. Wala siyang pakialam kahit pa magmakaawa ko. Ibinaba ko na ang sarili ko, wag lang siyang umalis. Ano pang halaga ng pag-stay ko dito kung aalis naman siya? Ayaw na kitang makasama. Aalis ako at sana pagbalik ko, wala ka na sa bahay na ito. Owen. Talagang seryoso siyang paalisin ako rito. Wala na akong choice kundi ang lumuhod sa kanyang harapan. Hinawakan ko ang kamay niya. Huwag kang umalis. Sunod-sunod na pumatak ang luha ko. Nagmamakaawa ko sa'yo. Sa'yo ko lang nagawang lumuhod para magmakaawa. I don't know why you love me so much, Angel. You even knelt down to beg me not to leave. Don't lower yourself just for a man. Mariin niyang sabi kasabay ng pagtalikod na rin niya sa akin. Natulala lamang ako sandali ngunit naibalik din kaagad ako sa aking pag-iisip. Kaagad ko sinundan si Owen hanggang sa makalabas ng bahay. Hinabol ko siya hanggang sa labas ng gate. Sumakay kaagad ito sa kotse niya kaya naman kaagad kong pinara ang taxi na paparating. Manong, pakasundan mo ang kotse na yun. Utos ko sa driver. Medyo malayo na si Owen ngunit alam pa rin naman ni Manong driver ang kotse na tinutukoy ko. Bakit natin kailangan sundan ang kotse na yun, ma'am? Basta ko, Manong. Lumiko ang kotse ni Owen kaya lumiko na rin ang taxi na sinasakyan ko. Sa isang iglap lang ay nawala sa paningin ko ang kotse ni Owen. Ma'am, hindi ko na nakikita ang kotse na pinasusundan niyo sa akin. Bumagsak ang balikat ko at nalaglag naman ang pangako. Sunod-sunod na tumulo ang luha ko. Iniwan niya na ako. Tuluyan na siyang umalis. Ma'am, ayos lang ba kayo? Pinunasan ko ang nabasa kong mga pisngi. Ayos lang ho ako, Manong. Sumisingot at patuloy ang pagtakas ng aking mga luha. Wala na akong ganang bumalik pa sa bahay ni Owen. Ngayon hindi ko na rin naman siya madadatnan pa sa bahay. Nagpahatid na lamang ako sa bahay namin para kahit papaano ay makakausap ko ang mga nakatatanda kong mga kapatid. Pagbaba ko ng taxi, naramdaman kong aking pagkahilo. Kahit pa nakakaramdam ng pananakit, sa aking ulo ay nagawa ko pa rin namang maglakad para lang makarating sa pintuan ng bahay namin.
Nag-doorbell kaagad ako. Ilang minuto lang ay bumukas ang pintuan. Nagulat ako nang bumungad sa akin ang dating girlfriend ni Kuya Allen na si Ate Thea. Anong ginagawa niya dito? Akala ko ba wala na sila ni Kuya Allen? Akala ko ba bago na naman ang girlfriend ni Kuya Allen? Hi. Bati niya. Ate Thea? Nasaan sila kuya? Tanong ko. Mas lalong sumakit ang ulo ko at nahihilo na rin ako. Dahil siguro ito sa pagsakay ko ng taxi. Si Kuya Allen mo lang nandito. Pasok ka. Naluwagan niya ang pagbukas sa pintuan. Hindi ko na kayang humakbang pa dahil tuluyan ang nandilim ang aking paningin. Ate Thea, sambit ko. Nandilim ang lahat ng paligid. Angel! Yun na lamang ang huli kong narinig. Ang sigaw ni Ate Thea. Allen, pagod na ako. Paulit-ulit na lang. Sa ponong sabi ko kay Allen, paulit-ulit ko na lang kasi itong nahuhuli na may ibang babae. Hindi ko alam kung anong wala sa akin na meron sa ibang babae. Pare-pareho lang naman na babae pero nagagawa pa rin nilang maghanap ng iba. Napapagod na ako. Ewan ko nga ba kung bakit paulit-ulit niya na nga ako sinasaktan. Paulit-ulit din naman akong bumabalik sa kanya. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Mag-usap na lang tayo kung kailan talagang totoong nagbago ka na. Hinigit ko kaagad ang bag kong nasa table at kaagad na lumabas sa kanyang silid. Taya! Narinig ko pang pagtawag niya ngunit nakahubad pa ito kaya hindi siya kaagad nakasunod sa akin. Pagdating ko sa sala ay narinig kong may nag-doorbell. Nang buksan ko ito'y tumambad sa akin ang kapatid ni Alan na sa Angel. Ano nangyari sa kanya? Bakit mugtong kanyang mga mata? Bigla na lamang itong nawala ng malay kaya napasigaw ako. Mabuti na lamang at nakababa na rin si Alan. Binuhat niya kaagad si Angel. Ano nangyari? Kaagad na tanong niya. Hindi ko alam. Bigla na lang siya nawala ng malay. Dalhin na natin sa ospital ang kapatid mo. Baka kung ano na nangyayari sa kanya. Naisip rin ni Alan na lumabas habang ako'y nakasunod naman sa kanya. Kaagad niya ipinasok sa loob ng kotse ang kanyang kapatid. Mabuti na lang at may bakante silang kotse sa garahe. Dinala namin sa ospital si Angel. Tingnan mo yung kapatid niyo. Hindi niyo na nababantayan. Babae lang kasi palaging binabantayan mo. Sermon ko kay Alan habang inaasikaso pa ng doktor si Angel. Paano ko mababantayan ang kapatid ko kung nasa poder na siya ng asawa niya? Pangangatwiran naman ito. Asawa? Nag-asawa ng kapatid mo? Bakit hindi mo naikwento sa akin yun? Kailan ba tayo nag-usap? Hindi ba't kanina lang? Mahigit 1 buwan mo kung hindi kinakausap. Manluloko ka kasi. Napakamot siya ng ulo. Nag-alala ako kung ano nangyari kay Angel. Hindi rin ako mapakali. Kaagad ko sinalubong ang doktor na tumingin kay Angel. Hanggang ngayon wala pa rin mali ang kapatid ni Alan. Doc, kumusta ang kapatid ng boyfriend ko? Si Angel. Ano bang pinagkagagawa ng pasyente nitong mga nakaraang araw? Sobrang baba ng kanyang dugo dahilan kaya nawalan siya ng malay. Isa pa, stress din ito. Iwasan dapat dito ang stress dahil siya ibuntis. Buntis? Yes, 6 weeks pregnant. Napaawang ang aking labi. Nasaan ako? Umungad sa akin ang puting kisame. Maging si Ate Thea ay nasa harapan ko. Nakahiga naman ako sa kama. Nandito ka sa ospital. Sagot ni Ate Thea. Naalala kong siya ang huli kong nakita nang magdilim ng tuluyan ng aking paningin. At siya pa rin hanggang sa magising ako. Bunso. Narinig ko ang boses ni Kuya Allen. Naibaling ko doon ang aking paningin. Kuya, ano nangyari? Bakit ka umuwi at mugtong yung mga mata? Naalala ko na naman na nangyari. Iniwan na nga pala ako ni Owen at nakikipag-divorce na din siya sa akin. Bigla na lamang na tumulo ang luha ko. Bakit ka umiiyak? Tanong kaagad ni Kuya. Pinunasan ko ang luhang naligaw sa aking pisngi. Wala to, Kuya. Kapag sinabi kong dahil kay Owen ay baka sugurin na naman nila ito. At mas lalo magagalit sa akin si Owen. Angel, hindi ka naman siguro iiyak na walang dahilan. Dagdag ni Kuya. Wala nga ito, Kuya. Tears of joy lang ito. Pagdadahilan ko na lamang. Oo nga pala. Congratulations, Angel. Buntis ka pala. Sumabat naman si Ate Thea. Ha? Nabigla ko sa sinabi niya. Buntis? Oo. Hindi mo pa ba alam? 6 weeks preggy ka na. Nakangiting sabi ni Ate Thea.
Nagpapalit-palit sa kanilang dalawang aking paningin. Totoo ba talaga narinig ko? Totoo ba talagang sinabi ni Ate Thea? Bakit nagulat ka? Hindi ba't alam na nating buntis ka? Tanong ni Kuya sa akin. Oo, nandoon sila noong nagpiti ako at alam nilang buntis ako. Nakapagtataka lang kung bakit ang sabi ni Miss Rina ay hindi ako buntis. Anong dahilan? Bakit kailangan niya magsinungaling? Dahilan kaya nagalit sa akin ng sobra si Owen. Ang saya ko dahil ngayong sigurado na akong buntis ay ipapaalam ko kagad ito kay Owen. Sabi ng doktor, iwasan mong stress. Ani sa akin ni Ate Thea. Kararating lang namin sa bahay. Salamat, Ate Thea. Mabuti nga po't nandyan kayo. Mabuti nagkabalikan na kayo ni Kuya. Binalingan ko si Kuya Allen. Hindi kami nagkabalikan ng kuya mo, Angel. Kinausap ko lang siya. Hindi pa ba nagkabalikan yung minangyari na sa ating dalawa? Sabat naman ni Kuya Allen. Nakikinig lang pala ito sa usapan namin. Tumahimik ka nga dyan. Kung hindi mo ko pinilit, edi sana walang nangyari. Kakasuhan kita ng rape. Inis na sagot ni Ate Thea. Natawa na lamang ako. Kasuhan mo. Kung kaya mong mawala ako sa'yo. Biro naman ni Kuya. Talagang kaya ko. Mga katulad mong babaero talagang dapat hindi na pinapatawad eh. Hindi mo rin naman ako matitiis. Don't worry babe. Ikaw lang ang mahal ko. Mukhang lalanggamin yata kami dito. Ang corny ng kuya ko. Parang masusuka yata ako sa mga banat niya. Umakto naman akong parang nasusuka. Kuya, ang corny mo. Kahit sa Ate Thea, nababaduyan na sa'yo. Pangaasar ko. Bakit bunso? Hindi ka ba nasasabihan ng asawa mo ng ganyan? Natigilan ako ng madamay sa usapan sa Owen. Simula umpisa, wala pa akong hugot na narinig mula kay Owen. Kailan nga ba ako makakarinig ng sweet words mula sa kanya? Siguro kapag lasing siya. Diyan ko lamang siya naririnig na nagsasabi sa akin ng matamis na salita. Hindi naman kasi corny ang asawa ko, kuya. Palusot ko na lamang. Ang sabihin mo, hanggang ngayon hindi ka pa din niya mahal. Allen, kaagad naman nasaway ni Ate Thea. Bakit ganyan ka magsalita sa kapatid mo? Dagdag pa nito. Kaya lang naman kasi ikinasal yan sa bunso dahil napikot niyo yung lalaki. Hindi naman talaga sila magkasintahan. Napatingin sa akin sa Ate Thea. Totoo ba, Angel? Tumungo na lamang ako. Ito yung napala ko. Ang sakit mabaliwala na lalaking mahal mo. Sandali lang naman kami nagsama pero minahal ko kaagad siya. Mahal ko siya, ate. Nakatungong sagot ko. Ang rupok mo, bunso. Asar naman ni Kuya. Pwede ba, Allen? Salip na damayan mong kapatid mo, inaasar mo pa. Habang nagbabangayan sila Ate Thea at Kuya Allen ay bigla namang dumating si Kuya Alex. Nasaan si Angge? Hinanap kaagad ako ni Kuya. Nabaling sa akin ang kanyang paningin. Kaagad ito lumapit sa akin. Ano nangyari? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Ngayon ko lang naramdaman ang pag-aalala ng mga kuya ko sa akin. Kahit strikto at palagi nila ako sinesermonan, ay alam kong mahal naman nila ako. Hinimatay kanina. Umuwi na namang mag-isa. Mukhang war yata sila ng asawa niya. Si Kuya Allen ang sumagot. Bakit hinahayaan kang umuwi dito mag-isa ng asawa mo, ha, Angel? Hindi kanya dapat na hinahayaan dahil buntis ka. Ako may gustong umuwi, Kuya. Huwag niyo na lang sisihin dito si Owen. Nagawa ko pa rin magsinungaling. Ayaw kong ipahamak si Owen sa mga kapatid ko. Kapag nalaman nilang gusto na makapag-divorce ni Owen sa akin, ay alam ko na ang kanilang gagawin. Alam ko susugurin nila ito at lalong magagalit sa akin ang asawa ko. Pero kapag napatunayan ko sa kanyang buntis ako, baka magbago pa ang kanyang desisyon. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, pinagtatakpan mo lang ang gagong yun? Umigting ang panga ni Kuya Alex. Hindi ka nga nagpakasal kay Dennis, pero pinakasalan mo naman ang taong hindi mo naman gaanong kilala. Dagdag ni Kuya Alex. Kilala ko si Owen, Kuya. Huwag niyo na akong isipin. Bukas na bukas din, iuwi na ako. Siguraduhin mo lang, Angge. Dahil kapag nalaman ko sinasaktan ka na lalaki yun, alam mo kung anong pwede kong gawin. Makakatikim sa akin na lalaki iyon. Opo, Kuya. Nawala ang galit sa aura ng mukha ni Kuya Alex. Magpahinga ka na. Bukas na bukas ay ako mismo maghahatid sa'yo sa bahay ng asawa mo. Huwag na, Kuya. Bakit ayaw mo? Pinapatunayan mo lang talagang totoo ang sinabi ko. Hindi naman, pero baka wala siya sa bahay bukas. Baka maaga siyang papasok sa opisina. Wala akong pakaalam basta't ako maghahatid sa'yo bukas. Magtatagpo din ang landas namin ng asawa mo. Hindi pa bukas, pero baka sa mga susunod na araw.
Napatungo na lamang ako. Hindi na ako nakipagbangayan pa sa Kuya Alex ko. Pasensya na kung ikaw kagad ang tatawagan ko. Wala kasi akong ibang malapitan, Prof. Owen. Mas natutuwa ako ngayon na ako ang tinawagan mo, Vivian. Hindi ka nagkakamali ng nilapitan. Salamat. Habang nagmamaneho patungo sa kondo, iniwan niya si Angel dahil sa kasinungalingan nito. Umasa siya ng sobra. Sobrang saya niya sa nalamang buntis si Angel. Ngunit napawi lamang ang saya ng sabihin ni Rina sa kanya na hindi pala buntis ang asawa niya. Para bang lahat ng galit ay binuhos niya sa asawa. Kaya naman hindi maipaliwanag ang galit niya. Bakit kailangan niya magsinungaling? Owen, parang ang lalim yata ng iniisip mo. Puna ni Vivian. Napansin pala nito ang seryoso niyang muka. Nagmamaneho siya ngunit lumilipad ang isip niya. Pulit-ulit niyang naririnig ang sinabi ng nakababatang si Rina. Umasa siya ng sobrang ngunit mabibigo lang pala siya dahil sa kasinungalingan ng asawa niya. Pinaasa siya nito ng sobra. Hindi lang nito alam kung gaano siya kasabik na magkaroon ng anak. May problema ba? Binalingan niya si Vivian. Wala to. Napagod lang ako kagabi. Kung ganoon, dapat nagpapahinga ka na sa mga oras na to. Pasensya ka na, Owen, kung nadamay ka pa sa problema ko. Huwag mong sabihin yan, Vivian. Hindi ba't sabi ko sa'yo? Handa akong tumulong sa'yo kapag kailangan mo. Lalo na ngayong buntis ka. Dapat hindi ka nasasaktan ng ganyan dahil lang sa mic na iyon. Walang kwenta ang lalaking yan. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Vivian. Hindi mo dapat iniiyakan na lalaking walang kwenta. Anya. Patuloy pa rin ang pag-iyak ni Vivian kaya itinabi niya muna ang kotse para yakapin ito. Kuya, hindi ka na ba papasok sa loob? Hindi na. Nagmamadali na rin ako. Susunod na lang. Tanggi ni Kuya Alex. Buti na lang talaga at hindi na siya pumasok. Baka nga umuwi na si Owen dahil wala na ako sa bahay. Baka tinawagan niya si Manang Mosi para itanong kung wala na ba ako. Sige kuya, susunod na lang. Tuluyan nang nagpaalam si Kuya Alex habang ako'y unti-unting ibinaling ang paningin sa harapan ng gate. Napapikit ako. Kinakabahan kasi ako. Pero bakit ba ako kakabahan kung dala ko ng patunay na buntis talaga ako? Sigurado ako matutuwa dito si Owen. Pinapasok naman ako ni Manong guard kaya tuloy-tuloy akong pumasok sa loob. Nag-doorbell ako ng matapat sa pinto. Ilang beses ako nag-doorbell hanggang sa buksan ito at bumungad sa akin si Manang Mosi. Ma'am? Tuwang-tuwa ito nang makita ako. Diyos ko, akala ko hindi ka na uuwi dito. Umuwi ako Manang dahil dala ko ng patunay na buntis ako. Ipapakita ko kaagad ito kay Owen. Nandyan ba siya Manang? Umuwi ba siya? Sunod-sunod na tanong ko. Nalungkot ang mukha ni Manang Mosi. Bakit ho Manang? Wala pa kasi dito si Sir. Kagabi pa siya hindi umuwi. Akala ko nga magkasama kayo dahil sabay kayong nawala kagabi. Hindi pala siya umuwi. Sunundan ko siya kagabi, ngunit hindi ko naman nasundan dahil bigla siyang nawala sa paningin ni Manong taxi driver. Ang sabi niya kapag wala ako dito sa bahay niya, saka lang siya babalik dito. Nasaan kaya si Sir? Ang laki talaga ng galit niya sa akin. Mawawala din yun, lalo pa ngayong dala mo ng katibayan na nagsasabi ka ng totoo. Sana nga po, Manang. Kung hindi buong pamilya ng anak ko. Teka, baka si Sir Oscar, alam niya kung saan si Sir. Tatawagan ko si Sir Oscar. Diyan ka lang. Bigla na lamang akong iniwanan ni Manang sa sala. Ilang minuto ay bumalik na rin ito. Sana alam ni Kuya Oscar kung nasaan si Owen. Manang, ano sabi ni Kuya Oscar? Ang sabi ni Oscar, hindi niya raw alam kung nasaan si Sir Owen ngunit ang alam niya kapag gusto nitong mapag-isa ay pumupunta ito sa kondo. Kondo? Kaninong kondo, Manang? Kondo ni Sir Owen. Alam mo ba ang address doon? Ito, ibinigay ni Sir Oscar. Ibinigay ni Manang sa akin ang maliit na papel. Naisulat niya palang address ng kondo ni Owen. Pupuntahan ko kagad ito, Manang. Excited ako nagpaalam kay Manang. Wala akong inaksayang oras. Hindi na rin ako nagtagal pa at kaagad akong umalis ng bahay para puntahan ang kondo ni Owen. Sana lang, madatnan ko siya doon. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko nang makababa ng taxi. Nandito na ako sa harapan ng building. Ipinagtanong ko na rin kung nasaan ang unit ni Owen. Mas lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ko ngayong nasa tapat na ako ng pinto. Sana lang nandito siya.
Huminga ako ng malalim saka sinubukang mag-doorbell. Ilang ulit bago tuluyang bumukas ang pintuan. Sino po sila? Boses ng babae ang bumungad sa akin. Hindi ako pwede magkamali. Siya si Vivian, ang babaeng gustong-gusto ni Owen. Anong ginagawa niya dito? Bakit siya nandito? Nagkamali lang ba ako nang napuntahang unit? Bumaba ang aking paningin sa umbok ng kanyang tiyan. Buntis siya? Halo-halo nang nasa isip ko sa mga oras na ito. Nagkamali yata ako nang napuntahan. Ani ko, tatalikod na sana ako nang biglang may nagsalita sa likuran ni Vivian. Vivian? Sino yung nag-doorbell? Alam ko't kilala ko ang boses na iyon. Nang tingnan ko, ito ay nagtama ang aming paningin. Si Owen. Siya nga. Habang nagpupunas ng basang buhok at tangan tuwalya lang ang nagsisilbing takip sa kanyang bewang. Namuo ka agad ng luha sa aking mga mata at hindi ko na napigilan at tuluyan na nga itong pumatak. Teka, miss, bakit ka umiiyak? Tanong ni Vivian sa akin. Wala. Sagot ko sa tinalukuran ng mga ito. Pinunasan ko ang luha ko na kaagad na kumalat sa aking pisngi. Excited pa naman ako ipakitang katibayan kay Owen na buntis ako pero ito lang palang madadatnan ko. Ang asawa ko, mas inaalagaan pa niya ang iba kaysa sa aking asawa niya na mas kailangan siya. Kaya pala nakapagdesisyon na siyang umalis sa bahay dahil nandito pala sa kondo niya si Vivian at ngayon magkasama silang dalawa. Anong gagawin nilang dalawa sa loob ng kondo? Ngayong sila lamang dalawa ang nandito. Iniisip ko pa lang, nasasaktan na ako.